Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post uh, ng Ang Balita Ngayon. Title, Testimonya ng Brave 18 Marines ginamit sa kaso laban kay Saldico at Romualdez. Umani ng atensyon ang pahayag ni former anak kalusugan party list representative Mike Defensor matapos niyang talakayin ang umano'y laman ng isinampang kaso ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico, kung saan binigyan diin ang papel ng mga testigo mula sa grupong tinaguriang Brave 18 Marines. Sa kanyang social media post, sinabi ni Defensor na malaking bahagi ng reklamo ay nakabatay sa mga affidavit ni Sergeant Orly Gutesa, Sergeant Christopher Esquivel at Sergeant Hill Natividad Jr. na umano'y may direktang kaalaman sa transaksyon. Ayon kay Defensor, malaking bahagi ng reklamo ay nag-ugat sa affidavit ni Sergeant Orly Gutesa at ng mga kasama sa Brave 18. Binigyan diin din niya na sa kauna-unang pagkakataon isang mataas na institusyon tulad ng Ombudsman ang umano'y nagbigay halaga sa testimonya ng mga testigo upang litisin ang umano'y katiwalian. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon, binigyang halaga ng Ombudsman ang kanilang testimonya upang litisin ang korupsyon. Batay sa mga dokumentong kalakip ng reklamo, iginiit na ang testimonya ni Gutesa, Esquivel at Natividad ay may sapat na bigat at kredibilidad upang magsilbing ebidensya. Ayon sa complaint affidavit, the testimonial accounts of Co, Esquivel, Natividad, and Gutesa should be given full credence. Dagdag pa ng dokumento, credible, consistent, and corroborated testimonies constitute competent and sufficient evidence. Sa mga sumunod na pahina, inilatag ang umano'y detalyadong paglalarawan ng sistema ng pagdadala ng pera, kabilang ang paggamit ng mga maleta at koordinadong operasyon. Gutesa detailed the systematic delivery of large sums of cash in suitcases. Itinampok din sa dokumento ang konsepto ng conspiracy o sabwatan kung saan maaring managot ang lahat na sangkot kung mapapatunayang may isang layunin na umano'y illegal na gawain. An implied conspiracy exists when two or more persons act together the accomplishment of the same unlawful objective. Ang naturang usapin ay bahagi ng mas malawak na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects kung saan ilang testigo ang lumantad upang ilahad ang kanilang version sa mga pangyayari. Okay. So, at least vindicated na. Masaya ngayon si Master Sergeant Orly Gutesa at ang Brave 18 Marines kasi binigyang halaga ang kanilang testimonya. Na i-compare natin Ombudsman versus Blue Ribbon. Saludo ako ngayon, I hope totohanan ito Saludo ako sa Ombudsman dahil nakita nila si Boyeng Rimulya, nakita niya ang kahalagaan ng mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa at yung Brave 18 Marines. I-compare natin sa Blue Ribbon. Ano ang pagpapahalaga ng Blue Ribbon Committee chaired by Senator Lacson dito kay Gutesa, dito sa Brave 18 Marines? Diba, matatandaan na natin nung after na nagtistigo si Master Sergeant Orly Gutesa, anong
ginawa ng Blue Ribbon, pinaghinalaan, inimbestigahan. Ang binigyan ng pansin yung peke daw na pirma ng abogado. So, binaliwala nila yung kay Gutesa. Kaya tuloy, nagtago na si Gutesa. Itong Brave 18 Marines, Esquivel at ano yung isa? Natividad ba yun? Anong sabi ng Blue Ribbon, ng Chairman Lacson? Lacking in believability. Mathematically impossible. Hindi sila pwedeng tawagin. Kaya baka, baka ma-cite in contempt sila. Wow naman. Basta ako, natutuwa ako nitong pangyayaring ito na nakatulong ng malaki ang testimonya ng Brave 18 Marines and Master Sergeant Orly Gutesa. At sana tuloy-tuloy na ito, sana totohanan na ito, sana hindi ito drama. So, sana matauhan ang Blue Ribbon Committee na kung pinahalagaan ng ombudsman ang testimonya nila, bakit hindi pahalagaan sa Blue Ribbon? Up to now, wala pa rin. Kasi nga, ang Blue Ribbon, opinion ko lang ito, yung committee report nila parang wala na, kulang sa perma, hindi matalakay sa plenary, parang papunta na sa archive. So kahit makumpleto nilang perma, ma-adapt, ano na, tapos na ang labanan. Ginamit na doon. So, may silbi pa ba ang Blue Ribbon Committee report? Correct me if I'm wrong, kung ako ang one is wala na. Pabayaan mo na lang yung Blue Ribbon Committee report na yan. Importante is ito, ang ombudsman, ginamit na nila ang testimonya ng Brave 18 at saka si Master Gutesa. Salute to our brave Marines. Again, salute to the ombudsman. At least may nagagawa na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ugay na gid ko.
Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.